ano, magdala ng mag-cross ng US na ano lang, ID lang ang ginagamit, tsaka birth certificate. Kasi dati kapag yung anak nyo wala pang passport, pagka Canadian citizen naman yan sila, pwede silang mag-cross ng birth certificate lang, tsaka driver's license. Ready? Right? They can cross with the driver's license before. This time, now, they cannot cross anymore. Dahil kay Trump, bawal na. So, wala nang magkukross ngayon ng driver's license, tsaka birth certificate. So, ngayon, nag-change na sila. Nagbalik na sila. Kailangan talagang may passport na pag pumunta kayo ng US. Pero dati, hindi ko lang alam kung allowed pa rin ngayon. Dati kasi hindi pwedeng pwede pa lang mag-cross kahit wala kang passport. So example, dyan lang pinaprocess mo lang yung passport mo. So on process yung passport mo, bibigyan ka lang ng Service Canada dito sa St. Stephen, dito lang sa may border. Bigyan ka lang nila ng papel na yung passport mo is on process. Tapos pwede ka lang mag-cross. Pero hindi ko lang alam ngayon kung pwede pa rin yun gawin. Yung paper lang, yung papel lang na binigay ng Service Canada para makapag-cross kayo ng US. Kasi nag-iba na ang law na umupo si Trump. So ngayon is first day namin na pumunta ng US na nakaupo na si Trump. So hindi natin alam kung gaano ka-stricto. Hindi naman stricto pag pumunta kami doon. Hindi din naman stricto pag pauwi. Pero minsan kasi pag ako lang mag-isa, tinatanong ako kung ano ang napili ko. So yan, titingnan natin mamaya guys kung ano ang ating ang pahirap ang bibigay nila dito ngayon. Kasi dati hindi naman masyadong mahirap, madali lang naman. Pero kung kung permanent resident ka lang, daming question. So dati pa kapag nagbabiyahe kami, magkaiba kami ng linya ng asawa ko. So pag nagbabiyahe kami ng pipeline, nasa kabilang linya siya, nasa kabilang linya din ako, kasi maraming question sa akin siya, sa temporary tsaka sa kung permanent resident. Pero kung Canadian passport ka na, madali na lang lahat. Yun lang guys, mamaya titingnan natin at pag-shopping tayo mamaya sa US. Mura lang kasi doon guys, kahit dito, kahit walang tax na dito, may tax pa rin dito, pero yung iba, yung sa mga
guys. Ayan, USA. USA. Ito yung border. Kasi hindi na ako pwede mag video after that. Entering zone. Tingnan nyo, mag-change ang time. Ayan, nagpalit na. 4:34. Ayan. Dito na tayo. Ito lang yung tulay. Na tulay na dinadaanan namin noon. Pwede kang maglakad dito, guys. Kung ka flag polling, pwedeng maglakad dito. Ayan. Tingnan niyo to, guys. Ayan. Colombia yung tatak. Colombia. Ay, baliktad. Para kay daddy. Magkano lang siya? $14 lang. $14 lang siya, guys. Ayan. Ganda. Meron ding Under Armour. Under Armour, guys. Under Armour medium. Under Armour ang tatak, ha? Ipitasin mo. Oh, Under Armour. Under Armour. $14 lang din. Oh, diba? Kunin na natin. Mura lang. Ito pa isa. Under Armour. Ito, kuhanin ko nga kay daddy. Anong pa isa? Oh, 14 lang din. Oh, naka-jackpot. Dito na rin kami nagpapagas, guys. So, ayan guys, yung total ng aming nabili is 190. Ngayon sinabi namin sa sa border na. Sabi nila ano daw nabili namin kasi magbabayad kami ng tax pagka nasobra kami sa limit kasi $20 each lang ang limit. So, sabi namin, merong kids toys. So, kids toys, tsaka clothes. Wait lang, darling. Wait lang, guys, ha. Yan! Hello, guys! Pauwi na kami. Nakapag-shopping na ako. Ayun, guys. So, ang aming total is $119 yung napamili namin. So, $119 kung i-convert mo, it's like 175 sa Canadian. Ang nabili namin is 4 na t-shirt na 2 Colombia tsaka 2 Under Armour. Salamat, pakita ko sa inyo. Tapos medyas, bumili din ako ng medyas ko. Tapos meron akong leggings na Adidas. Tapos meron akong yung organizers na 2. Tapos bumili din ako ng toys ni Odie na doll. So meron kaming bumili ako ng kasi
kasi ito lang yung sikreto dito para hindi kayo magbayad. Kasi kapag over kayo ng $20 each, supposed to be $20 lang yung yung limit ng per tao. So pag over kayo ng $20 each, magbabayad na kayo ng tax. So para hindi kayo magbayad ng tax, bumili ka na lang ng kahit isang item lang na toys. Tapos pag tinanong kayo, buti na lang narate si Odi sa sa immigration, sa border, na umiyak kasi nagugutom siya. So umiyak siya, tapos tinanong kami ano daw yung yung nabili namin. Sabi ko kids toys tsaka clothes. So pag sinabi nyo kasi kids toys, hindi na kayo pagbabayarin ng tax. Ayun, pati yung mga nabili naming nabili naming mga damit, hindi na rin kami pinagbayad. So ayan, ang sekreto lang guys, kung nag-shopping kayo galing sa US papunta ng Canada, tapos pag tinanong na kayo ng border kung ano nabili nyo, basta bili lang kayo ng isa, kahit isa lang. Ako nga noon bumili ako Play-Doh lang talaga, Play-Doh. So kahit nung pag-inspection nakita nila na may Play-Doh si Odi, hindi na kami pinagbayad kahit 100 plus pa yung yung binili namin. So usually kasi nagbabayad ako lagi na noon pa yun, nung wala pang yung kids toys, yung wala pa yung mga ng taxes last year lang ata, kailan lang yun in-implement, December. Pero sinasabi naman namin kung anong meron kami, anong mga nabili namin, sinasabi namin ng totoo. Pero yun nga lang, yan, para hindi ka na magbayad, sayang din naman yung $20 to $40. Minsan kasi pag napasarap yung pag-shopping mo, minsan nakakaabot ka ng $40, taxes lang yung babayaran, diba? So kasi 15% din yung tax sa amin sa New Brunswick. So ayan, pumili lang kayo ng kahit isang toy lang. Tapos pakita nyo, hindi nyo na ilabas nyo na, ilagay nyo, bigay nyo sa anak nyo, or kasi